Hello, good morning. So, good evening guys, KI. So, pag-usapan natin ang crypto. So, very interesting ito. Okay? So, padami ng padami ang nagkaka-interest sa crypto. So, dami ng kumikita dito. So, ang tanong natin is paano mag-invest dito sa crypto. So, just wait. So, sasabihin nila na old na yan. Okay? Sinabing old na yan, luma na yan. Okay? So, pagdating sa investment, so madaming mga scam lately nung 2018 to 2019. So, beware sa mga ROI investment. So, may mga 1% daily, 2% daily. So, lahat yan is ignore nyo lang. So, hindi nagtatagal yan. Okay? So, sa ganitong larangan, so padami ng padami ang mga na-scam. Okay? Yung iba, pang-hype lang, padami ng padami. Okay? So, meron mga pinapakita na yung kailang income, pero ang di nila alam, so pinipresent nila yung kanilang tunay na kondisyon ng crypto as a whole. Okay? So, ito yung dapat mong malaman. Dalawang bagay lang dapat mong malaman about sa crypto. Okay? So, unang-una, kailangan mo itong education. Educate mo and then empower yourself. Okay? So, napaka-importante dito ng education at discipline. Okay? So, bago ka mag-decide, mag-invest sa inyong mga investment na sasalihan, so, kailangan alamin mo yung mga background ng sasalihan mo. Okay? So, hindi ko sinasabi na mag-crypto ka. Bago ka mag-crypto, so, kailangan aralin mo, tuklasin mo ng mabuti. Okay? So, hindi na ako nag-endorse sa crypto but kailangan educate natin. Okay? Disclaimer lang. Okay? So, ano ba ang cryptocurrency? So, marami nagtatanong, ano ba ang crypto? So, ito yung mga katanungan natin, paano mo mapapalago ang investment dito? Okay? So, paano ka magkaka-invest dito? So, paano ka kikita? Paano yung kitaan dito? Ano ba yung potential mo na income sa crypto? Okay? So, ito yung unang tanong natin, ano ba talaga ang cryptocurrency? Okay? So, ang cryptocurrency is a digital currency sa online money. Okay? So, pwede mong gamitin to sa exchange, sa pag-transact, to buy, to purchase, or to sell. Okay? Parang denomination lang yun eh. Ito eh. Halimbawa sa fiat money, okay, pwede kang bumili ng USD, Yen, Hong Kong Dollar, Canadian. Ayun. So, ganun din sa Bitcoin currency. Okay? Meron tayong mga Bitcoin currency tulad ng Bitcoin, Ethereum, XRP, BNB, yan. Yan yung mga top 3 na pwede mo mag-invest sa crypto. Okay? Ano pa, yung mga BNB, Doge, XLM, yan. So, tandaan natin guys na ang Bitcoin is a mother of cryptocurrency. Okay? So, 2009 pa ang cryptocurrency. So, matagal na pala itong blockchain technology. So, sa buong mundo siguro 5% lang ang nakakaalam ng crypto. Okay? So, pag sinabi kasing Bitcoin, parang ito na yung brand niya eh. Okay? Parang top of the brand. Okay? Sa mga nakakaalam ng crypto, so congratulations. So, sa mga hindi pa nakakaalam ng crypto, so ito. So, ito yung dapat nyong malaman. Okay? So, paano ka magkaka-invest dito? Okay? Ito ay isang crypto, parang e-wallet. Okay? E-wallet, sample ng e-wallet tulad ng GCash, Paymaya, PayPal. Ayan yung mga e-wallet na transaction. Okay? So, from bank, i-withdraw mo yan, tapos ilalagay mo sa e-wallet. Yan yung mga digital currency. Okay? Sa crypto, meron din tayong mga tinatawag na e-wallet o exchange wallet. Okay? Sa exchange wallet, yan dyan yung mga Binance, Bybit. Yan. Diyan mo ilalagay yung, so sa Binance, Bybit, diyan mo ilalagay yung inyong crypto. Okay? Bitcoin, Ethereum, BNB, yan. Diyan mo siya ilalagay. Okay?
From bank GCash papuntang crypto o sa exchange wallet. Halimbawa, GCash, pwede mong ilipat sa Binance. Okay? Same din sa crypto e-wallet. Okay? Pag meron kang e-wallet sa GCash, sa crypto, may tinatawag tayong exchange wallet tulad ng Bybit, Binance, etc. Okay? Ayan. So, paano mo mapapalago ang investment mo dito? Okay? So, konting knowledge about sa economics, okay? May tinatawag tayong law of supply and law of demand. Okay? Ano ibig sabihin nito? Halimbawa, so, pag ang supply ay kakaunti, so, at ang demand ay malaki, so, ang presyo po nito ay tumataas. Okay? Sa ibang term sa crypto is bull market. Ayan. Okay? Tumataas yung price, yung market, pag ang supply ay kakaunti, pag ang demand ay malaki. So, in demanding ang crypto, kaya tumataas yung market. Okay? Kabaligtaran naman na, pag ang supply ay madamo, okay? At yung demand mo ay maliit, so ang nangyayari, yung presyo, bumabagsak, okay? O bumababa yung market, no, tinatawag na bear market sa crypto, okay? Pababa siya. O, yan yung dapat mong isaalang-alang. Okay? At guys, meron tayong tatlong kitaan dito sa crypto. Okay? Ano yung tatlo? Ito yung mahalaga. Unang-una, investing. Okay? Pangalawa, trading. At yung pangatlo is yung staking o mining. Ayan. So, ito yung tatlong bagay na laging ginagamit sa crypto. Investing, trading, and staking or mining. Okay? So, ang pinaka-familiar dito yung investing. Okay? Pag sinabing investing, hino-hold mo lang yung itong pera, o i-hold mo siya. Okay, halimbawa, nabili mo siya ng 10 piso. So, in the long term, tumaas siya ng 30 pesos. So, pwede mo siyang ibenta. O, kikita ka ng 20 pesos. So, sa investing, kailangan long term yung goal mo. Okay? Kasi yung market, taas baba yan. Okay? So, pwede kang mag-hold ng mga crypto. Halimbawa, yung Doge, i-hold mo siya. Nabili mo yung Doge ng, halimbawa, ang price niya is 3 pesos. Okay? After a year, tumaas ng 6 pesos. So, nadoble yung pera mo. So, yun yung investing. Long term to. So, pwede kang mag-hold ng crypto. O, lang Ethereum, BNB, Bitcoin. So, yan yung mga ginagamit sa investing sa crypto. Okay? Ayan. Pag bibili mo sa mababang presyo, bebenta mo sa mataas na presyo para magkaroon ka ng profit or gains. So, yan yung tinatawag na investing. Okay? So, ganun kasimple lang. Okay? So, pangalawa yung trading. Okay? So, sa trading naman is short term o very short term lang. Okay? Kabaligtaran ng investing long term. Dito sa trading, short term lang. Halimbawa, makabili ka ng isang item, 10 pesos. After few hours o few days o one day, pwede mong ibenta. Pag tumaas ng 30 pesos, so kikita ka ng 20 pesos. So, sa trading, pwede ka mag-trade ng pwedeng oras o araw. O, pwedeng 1 hour, 2 hours, 3 hours. Kasi yung market is volatile. Okay? So, yan yung short-term goal lang. Okay? So, ang tawag dyan ay trading. Okay? So, dalawa lang ang either investor ka o trader. Okay? So, tatandaan natin na investing is pang long term. Yung trading naman is very, very short term lang. Okay? At yung pangatlo ay tinatawag natin staking. Okay? So, sa staking naman, so magkakaroon ka ng rewards. Okay? So, nakadepende yan sa APR. Okay? Sa staking, kikita ka lang daily. Araw-araw kikita ka dito. Para siyang savings sa bangko o time deposit. Mag-time deposit ka, savings. So, araw-araw kikita ka ng passive income o daily. Okay? So, nakadepende yun sa APR. So, sa bangko, kikita ka ng 1% to 2% per year. O, diba? Dito sa crypto, pwede kang kumita ng 50%, 200%, o 200% per year. So, malaki ang kaibahan ng staking sa bangko, savings. Okay? So, ganun lang kasimple yung ating staking. Okay?
Yan, marami na akong yung previous video ko, yung naliwanag ko yung staking o yung passive income, andun yung chart. Okay, yung halimbawa yung sa ADA, okay, nasa previous video ko yung panoorin mo yung staking ko, paano kumikita ng staking. Okay? Okay. So, ano ba ang potential ng income dito? Okay? So, tingnan natin yung historical chart. Halimbawa, yung Bitcoin. Okay? So, disclaimer lang, not financial advice kasi ang Bitcoin is taas-baba yan. So, merong high risk yan. Okay? So, halimbawa, yung Bitcoin, ito yung chart ng Bitcoin, volatile to. So, noong 2016, ang price ng Bitcoin is pumapalo ng $963. Okay? O sa 48k pesos. Okay? Then, pagsapit ng uh, noong 2017, so tumaas siya ng $12,000 o sa peso is 12,897 pesos ang isang Bitcoin noong 2017. And then noong 2018, so medyo bumaba yung price. So naging $3,742. Okay? Yan. From 12,000, bumaba ng 3,742 noong 2018. Then, pagsapit ng 2019, pumalo ulit ng $12,000. So, tumaas uli. At noong 2020, pumalo siya ng $18,000 o mahigit 600,000. Okay? Today, 2025, so pumalo na siya ng $96,000 o 5.5 million. So dito merong risk management. So ang market nito is taas-baba, okay? Pero sa loob ng 10 years, so ang Bitcoin is tumataas, okay, pataas. So mababa siya ng konti, then bounce back, tataas uli. So magandang mag-hold ng Bitcoin for long term, okay? Yan yung kanyang Bitcoin chart, halimbawa natin, okay? So ito yung ating crypto is alternative investment. Okay? Kailangan mo lang pag-aralan yung chart. Okay? Alamin mo yung technical analysis niyan. Okay? So, kung gusto mo nang sumubok, so want to try this. Okay? So, kailangan mo lang educate yourself. Okay? So, dito, ang tinuturo ng video ko is to grow and protect your capital. Ayun, importante. So, educate, empower you. So, ito yung to right financial choice and direction o decision making. Importante. Okay? So, ano yung comment nyo? Okay? Gusto kong malaman dyan sa comment below. So, ang video na ito ay sama-sama tayong magtagumpay. So, importante, education is a key to success. Okay? So, tatandaan natin ang edukasyon ay di mananakaw kailanman. So, ayan po. Ayan. So, ano masasabi mo sa video? So, just comment below kung ano masasabi mo. Okay? Paki-like and share mo din tong video para ma-update ka sa mga next video ko. Okay? So, maraming salamat sa panonood. So, God bless day. See you tomorrow. Bye-bye.